Ganito ipakita ng China ang pangdidisrespect nila sa ating bansa dahil mga barko ng China ayon dito sa video ni John Reps ay 30 hours mga tol o higit isang araw tumambay malapit sa baybayin ng Amerika magtatayo din ng hub sa bansa para sa F-16 ng Pilipinas mga tol. Panoorin natin itong video mula kay John Reps mga tol. Ilalagay ko din po ang link sa ibaba. At kung gusto ninyong panoorin to nang walang nagre-react katulad nito, pwede ninyong puntahan. At syempre huwag niyong kalimutan mag-subscribe kay John Reps kung di pa kayo nakasubscribe sa kanya. At kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction, video, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa na may kinalaman syempre sa nangyayari sa West Philippine Sea at syempre sa mga balita sa ibang bansa. Huwag mo kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Sa update sa patuloy na pang-aangkin ng China sa mga teritoryo ng Pilipinas, abay isang barko na naman ng China Coast Guard ang nakita 35 nautical miles mula sa baybayin ng Zambales kung saan nanatili umano ito sa lugar ng halos sa 30 oras. Grabe 30 hours mga tol o higit na nanatili sila doon. Walang nagpalayas, walang nagtaboy. 30 hours silang tumambay doon. Wow! Grabe Bukod pa dyan ay may dalawa pang research vessel ang China ang nakitang naglalayag malapit sa baybayin ng bansa. Alam ko na, minomonitor to, no? Magaling tayo dun Ang galing natin dun. Abang ang isa sa mga ito ay nakitang paikot-ikot malapit sa Itbayat at sinosurvey ang tila bundok sa ilalim ng dagat. Yun nga, inaalam nila kung gaano kalalim yung bahaging yun ng dagat, kung yun ba ay maaring daanan ng kanilang mga submarine. Ngayon pa lang kasi mga tol, gumagawa na sila ng kanilang plano. Ngayon pa lang pinaghahandaan na nila yung pwedeng maganap in the future. Kaya nga dapat tayo alerto, dapat tayo nakahanda sa mga ganyang mga bagay. Kung hinahayaan lang natin ang China na magawa o magtagumpay sa kanilang mga isinasagawang pagpaplano, parang binibigyan din natin sila ng oportunidad na magtagumpay sa kanilang binabalak, di ba? Tuloy natin. Alamin ang buong detalye mamaya. At sa update naman sa pagbili ng Pilipinas sa mga F-16 fighter jets ay bumisita ang isang direktor ng Lockheed Martin sa bansa para sa mga pag-aaral at upang makita ang mga lokasyon kung saan itatayo ang Innovation Hub o mga pasilidad na magiging bahay ng mga F-16 fighter jets. Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Alright. So hindi tayo magbabalita mga tol, tayo'y manonood ng balita at the same time ay magbibigay ng reaksyon. Pwede ka rin magbigay ng iyong komentaryo sa ibaba. Sa patuloy na tensyon sa West Philippine Sea, ang mga barko ng China ay patuloy na nag-iikot sa loob mismo ng Exclusive Economic Zone ng bansa. Ayon sa monitoring ng Sealight ay isang barko ng China Coast Guard na may bow number 4103 ang nakita 35 nautical miles mula sa baybayin ng Zambales. Tingnan nyo mga tol Lingayen, baybayin ng Zambales mga tol. Meron tayong 200 nautical miles exclusive economic zone. Etong bahaging to mga kapatid, eto yung bansa natin. Etong bahaging to, siguro mga kapatid, hindi na natin kailangan pagtalunan kung sino may karapatan dyan. Diba? Ito ba yung masasabi pa nating teritoryo ng China? Parang Pilipinas, China? Pilipinas, China to? Pilipinas, China na agad to? Diba? Kita nyo, kahit nga elementary mga kapatid, masasabi na agad kung sino may karapatan sa bahaging to Kasi eto bansa natin etong part na to, tatawagin pa ba nating part ng China? Territory pa rin ba nila yan? Dapat sa mga part na to mga tol, etong bansang pinakamalapit talaga ang may jurisdiction at karapatan dyan. Which is mga kapatid, yun naman talaga ang sinasabi ng batas. Pero since na ang China balasubas, 'di ba? Ang China matigas ang muka at malakas kasi. Binabastos lang tayo mga tol, dinidisrespect tayo.
At tayo naman, panay monitor, walang nagagawa, nakasanayan na nilang ganyan. Pero kahit bali-balik rin natin kahit saan natin tignan mga tol, ito na yung bansa natin. Etong part na to, matatawag pa ba nating part ng China yan? Ay naku po. Ayon sa Sea Light ay nanatili umano ang barko sa lugar ng halos 30 oras bago umano ito umalis sa lugar. 30 oras na natili bago umalis ng kusa. Walang nagpalayas, walang nagtaboy, walang kahit... Ay nako, ano kayang mangyayari sa ating bansa? Imagine mga kabayan, 30 oras na natili. At hindi lang yan dahil nakita rin ng Sea Light na dumaan sa Basi Channel o sa pagitan ng Taiwan at Pilipinas ang isang research vessel ng China na Songshan Dasu at nanatili rin umano ito malapit sa Itbayat. Hindi malaman ng Sea Light kung ano talaga ang pakay ng nasabing research vessel ng China dahil nanatili at nagpaikot-ikot umano ito sa isang sea mountain o tila bundok sa ilalim ng dagat. Ang research vessel na ito ng China ay dati na ring pumunta sa lugar noong April 15 kung saan nag-deploy noon ang Philippine Coast Guard ng isang Islander aircraft upang itaboy ang nasabing research vessel ng China. Bukod sa research vessel na ito na Songshan Dasu, abay mayroon pang isang mas malapit, isang research vessel pa rin ng China na Tansu Arhao na dumaan 50 nautical miles lamang umano mula sa baybayin ng Lawag, Ilocos. Sa isang... Wala na tayo masyadong ine-expect na may pagbabagong mangyayari mga tol no? Well, hindi natin masisisi ang mga Coast Guard natin mga kapatid Kung nga tayo'y parang alam mo yun, nadidismaya sa kanilang mga galaw. Pero kung titignan mo mga tol, etong mga Coast Guard na to, mga tao lang din yan. Kung usapang pikon din yung mga yan. Napipikon na rin yung mga yan. Diba? Napipikon na rin yung mga yan at nape-pressure na rin sila kasi syempre hinahanapan ng taong bayan sila ng gating kumbaga. Pero kasi mga kapatid, merong chain of command dyan diba? Meron silang kailangan sundin, mga nakakataas sa kanila. Nandun pa rin kasi tayo titingin Sino ba yung nakatataas sa kanila at mag-uutos kung ano yung dapat nilang gawin. Kasi itong mga Chinese Coast Guard, di naman kikilos mag-isa yan May sinusunod din yan ng mga utos sa kanila. Itong mga Coast Guard natin siguro kung mga water cannon, baka matagal na nilang gusto talaga mag-water cannon kaso hindi lang nila magawa. Kasi nga sumusunod sila sa utos ng nakatataas sa kanila Sana yung mga nakatataas sa kanila talaga magpakita talaga sila ng determinasyon na tayo ay hindi lang hanggang satsat hanggang pamilya lang tapos pa-victim, paawa effect. Hindi naman pa-victim kasi biktima naman talaga tayo rito Pero puro kasi tayo paawa mga tol di ba? Puro tayo pa ganun. Wala tayong pangil, kahul lang tayo ng kahul pero hindi natin kayang mangagat. Panayam naman, sinabi ni Philippine Coast Guard Commodore J. Tariela sa pag-utos ng ating commandant, Admiral Ronnie Hilgavan, nitong mga nakaraang araw, nagpalipad na tayo ng mga aircraft natin to monitor physically itong mga Chinese research vessel na to. And based on our Maritime Domain Awareness flight yesterday, 2 research vessel ng China ang challenge ng ating aircraft dito at dinocument. Ito yung presence ng China Coast Guard, China research vessel Songshan Dasu na may distansya na 151 nautical miles west off the coast of Itbayat, Zambales. And then the other one, yung Tan So Arhao. Distance nito is somewhere between 40 to 45 nautical miles off the coast of Ilocos Norte. And since we were able to confirm ang presensya nito, the commandant has also directed our Coast Guard assets, the vessels to challenge directly and to escort them out the exclusive economic zone natin. Duda ang ilang mga eksperto Kayo magagamit kay Commodore J. Tariela kasi spokesperson yun di ba? Spokesperson siya mga tol. Meron talagang nag-uutos, commandant, yun yung commander, yun talaga yung nagko-command kung ano yung dapat gawin. Siya naman tagapagsalita lang siya mga tol. Ito dahil posible umanong isa itong mapping para sa mga dadaanan o magiging posisyon ng mga submarine ng China. Sa ngayon ay wala pang update kung napaalis na ba ito ng Philippine Coast Guard. Pero ang malinaw sa ngayon na napaalis ay ang 4 na barko ng China Coast Guard na illegal umanong pumasok sa exclusive economic zone naman ng Taiwan.
Ayon sa report ng Taiwan Exclusive Economic Zone ng Taiwan. 4 na Coast Guard pinalayas ng Taiwan Coast Guard sa kanilang Exclusive Economic Zone. While dito sa Pilipinas, 30 hours tumambay. My goodness. Coast Guard ay nadetect nila ang 2 China Coast Guard vessels kaya't mabilis silang nag-deploy ng 4 na mga barko. Ngunit pagdating umano sa lugar ay 4 din pala umano ang barko ng China Coast Guard kung saan nakapatay lamang pala umano ang AIS ng 2 pa. Matagumpay umano itong napalayas ng 4 na mga barko ng Taiwan kahit na mas malaki ang mga barko ng China kumpara sa kanilang mga barko. Bago ang insidenteng ito ay nauna ng ipinakita ng Taiwan ang kanilang groom exercise kung saan nagpaputok ang mga militar nito ng kanilang HIMARS. HIMARS bilang pagpapakita na handa umano ang kanilang bansang lubaban sakaling may lumusob upang sakupin ang kanilang bansa. At sa ibang balita naman mga kabayan, sa update tungkol sa F-16 fighter jets accusation ng Pilipinas, sinabi ni Jesco Loyni, Director ng Business and Development sa Lockheed Martin's Integrated Fighter Group, na ang kanyang kamakailang paglalakbay sa Pilipinas ay bahagi umano ng kanilang inaangkop na alok sa Pilipinas ang posibleng pagtatayo ng mga pasilidad tulad ng Center for Innovation and Security Solution. Ani ko Loyni, talagang nilayo nitong maging isang pasilidad na pinagsama-sama ang mga lider mula sa Akademya ng Pilipinas, mga lider mula sa mga teknikal na institusyon sa Pilipinas, kasama ang mga worldwide leaders mula sa Lockheed Martin at iba pang mga institusyon ng Amerika upang gumawa ng mga magkasanib tulad ng workforce development, aerospace education and training, collaborative research and development. Buti nga may Sinabi ni mga Colony no? na nag-e-explore pa rin. Buti nga meron tayong mga kaalyadong bansa na tumutulong sa Pilipinas no? Kasi kung tayo lang talaga mga tol, ewan ko, para tayo mga baby, hindi pa kayang tumayo sa sarili nating mga paa. Umano sila sa ngayon at gumagawa ng mga opsyon sa mga potensyal na lokasyon ng iminumangkahing innovation hub sa Pilipinas, kabilang ang magiging tahanan ng mga F-16 fighter jets. Noong nakaraang buwan lamang ay inaprubahan ng US State Department ang isang potensyal na pagbebenta ng 20 F-16 Block 70 multi-role aircraft sa Pilipinas na nagkakahalaga ng 5.58 billion US dollars, at sinabi ni Coloyni na ang dalawang gobyerno sa ngayon ay kasulukuyang gumagawa ng mga final and last details upang magkaroon na ng multi-role fighter ang Pilipinas. Dagdag pa ni Coloyni, tingin niya sa lalong madaling panahon ay makikita na anya natin ang mga paggalaw. Ani Coloyni, ang hukbong panghimpapawid ng Pilipinas na dating isa umano sa pinakamagaling sa rehiyon ay matagal nang naghahangad na makakuha ng wastong mga fighter jets, ngunit ang budget umano ng Pilipinas ay isa sa humahadlang sa isang pinal na kasunduan. Sinabi rin ni Coloyni, paano hindi hahadlang sa isang pinal na kasunduan? Magkano ginagastos ng Pilipinas mga tol? Diba? Magkano ginagastos ng gobyerno natin para ipamigay? na ang Philippine Air Force ay hindi mahihirapan sa F-16 dahil ang FA-50 ng South Korea na kasalukuyang ginagamit ng Philippine Air Force ay ginawa umano batay sa F-16 engineering at iniba lamang umano ito ang itsura. Ngunit ang Lockheed Martin F-16 Block 70 na pinaka-advanced na 4th generation fighter jets ay mayroon umanong modernized na cockpit, EPG-83A sa radar at may automatic ground collision avoidance system upang maiwasan ng mga pag-crash. Sinabi rin ni Coloyni na bahagi ng kanilang alok sa Pilipinas ang mga conformal fuel tank na nagpapahintulot umano sa mga piloto ng Pilipinas na pumunta ng daang-daang milyang layo o ikutin ang buong Pilipinas o para sa mga long-range na misyon nito na talagang mahalaga para sa Pilipinas, partikular na dahil sa dispersed geopolitical area at pagiging isang archipelago nito na may higit sa 7,000 na isla at may napakaraming aktibidad sa West Philippine Sea. Yeah. Mukhang sureball na nga talaga ang F-16 fighter jets ng Pilipinas mga kabayan. Samantala, bago matapos ang video mga kabayan ay lagi pong lumalabas dito na mas marami po ang nanunood na hindi nakasubscribe kaysa sa mga solid nating subscribers. Hello, huwag nyo kalimutan mag-subscribe kay John Reps mga tol. At tulad nga nung sinabi mga kapatid dito
sa part banda rito. Aprobado na tayo at pwede tayong bumili ng F-16, bebentahan tayo ng Amerika. Ang problema na lang talaga is yung ating budget, mga tol, no? Kasi mga kapatid, alam nyo naman, ang Pilipinas ay punong-puno ng makasarili. Ang iniisip na lang nila, mga tol, is yung kanilang mga political career. Diba? Sino pa ba? Diba? Sino pa ba? Sila lang naman ang mahawak ng budget natin, mga tol, diba? Yung kinikita ng ating bansang Pilipinas sa iba't ibang paraan, sa iba't ibang mga pinanggagalingan o sources, mga tol, napupunta sa alam niyo na kung saan sila napupunta at hindi napupunta doon sa dapat nilang puntahan, mga tol. Ay nako, may pag-asa pa nga ba ang ating bansa, mga kapatid, no? Lalong-lalo na ginagawa lang tayong tambayan ng China. Ay, hanggang sa muli, mga tol. Ako nga pala si Shobal D. Peace out.